Gumamit lamang ang lalaki ng 2B na lapis para pekain ang pekeng halaga na 12 bilyon. Kahit ang bangko ay hindi matukoy ang pagkakaiba ng totoo at peke. Dahil ang bagong bersyon na rupee ay gumamit ng sopistikadong pamamaraan sa pagprint. Kahit na ang paggamit ng pinakamatulis na printer ay lilito na puno ng mga pattern ng ripple. Kaya't si Sandeep bilang isang dalubhasang palsipikado ay nagpasya na maghanda. Hand-drawn lang ang kopya ng pekeng bill na mukhang totoo. Ngunit sa kwelyo ng estatwa ni Gandhi ay nagtatago ng napakalakas na anti-counterfeiting code. At ang tinte sa kanang bahagi ng kwenta ay makikita ng mata. Kaya kailangan niyang gumawa ng walang butas, perpektong paglalarawan ng bawat detalye. Ang una ay gumugugol ng 1 linggo ng maingat na pagmamasid sa bawat detalye ng bayarin. Pagkatapos ay simulan ng maingat na pagtulad sa maraming beses, gumugol ng halos 1 buwan sa patuloy na pagpapabuti. Perpektong kinopya ni Sandeep ang bawat detalye ng bagong bersyon na rupee. Pagkatapos ay gumamit ng mga sipit upang idikit ang mga ito. Tapos na ang hand-painted na background drawing na 500 rupees. Tapos nilagay ni Kuya yung background drawing sa scanner para i-scan. Mag-iwan ng puwang para sa ligtas na pagbubutas ng barcode. Gumamit ng 800 marbles para patalasin ng maraming beses, kaya mas magiging realistic ang pattern ng note kapag na-print. Pagkatapos ay mag-spray ng 1 layer ng proteksyon ng kemikal sa fireboard. Maglagay ng pera sa 100 degree na hurno. Paikutin sa init. Pagkatapos ay gumamit ng cooling solution para mabilis na lumamig. Panasa ng ilalim ng pekeng pera at agad itong lalabas. Ngayon ay napakasaya nilang dalawa. Agad na simulan ng pagprint ng maramihan. Pero ang gamit na printer ay nasa kamay nilang dalawa. Dahil ito ay masyadong luma, maaari lamang magprint ng 1 kulay sa 1 pagkakataon. Kaya kailangan nilang tapusin ang pagprint ng 1 kulay at pagkatapos ay linisin ng tina gamit ang basahan. Pagkatapos ay mag-apply ng 1 pang kulay. Kaya ang printer ay ginagamit ng 4 na beses ng paulit-ulit. Ang 500 denomination note ay matagumpay na nai-print. Pagkatapos ay pinutol nila ang sobrang puting gilid ng pekeng pera. Alisin ang anti-counterfeiting na linya ng 100 rupee na tala. Pagkatapos ay maingat na ilagay ito sa loob ng 500 denomination note. Pagkatapos ay gamitin ang printer upang i-print ang iba't ibang mga code sa kanang ibaba ng bill. Sa puntong ito, natapos na ang proseso ng paggawa ng pekeng pera. Ngunit nalaman ni Sandeep na pekeng pera ang ginagawa at naramdaman niyang may mali. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla niyang na-realize na bago pala ang bill. Kaya agad niyang itinapon sa 1 bukol ang pekeng bill. Magtapon ng putok sa loob. Kuskusin magdamag para mabasa. Pagkatapos ay isa-isang i-clip ang mga sheet upang matuyo sa hangin. Well, mas bagay yan. Hihi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na dalhin ang pekeng pera sa isang maliit na tindahan upang bumili ng mga soft drinks. Hindi ko akalain na kukunin ng amo ang pera at kuskusin ang kamay niya. Agad na nakilala. Oh, bakit parang kakaiba sa hawakan? Pagkatapos ay sinubukang hilahin ng 2 beses at agad na natuklasan na ito ay 1 pekeng kwenta. Tapos hinawakan ng amo ang wrist ng kapatid niya. Nakita ito ni Sandeep at sinubukan niyang hilahin ang kanyang kapatid mula sa karamihan. Pagkatapos ay sa bilis ng pagtakbo ng 100 metro ay mabilis na tumakas. Ngunit patuloy na nag-iisip si Sandeep. Pinaghirapan niyang manggopya ng pekeng pera. Bakit nalantad ang amo sa labanang ito? Sabi niya sa kapatid na pumikit. Then give him 3 bills para malaman niya kung alin ang totoo at alin ang peke. Sa pamamagitan ng paghawak, hindi ko inaasahan na makakapili ng pekeng note ang kapatid ko sa 1 segundo lang. Kaya masyadong manipis na papel ang ginamit nila. Kaya't ang magkapatid na lalaki ay nagsimulang maghanap sa kung saan-saan ng papel na parang pera sa pagpindot. Ngunit patuloy silang humahawak ng 6,000 na mga sheet. Malapit na rin malaglag ang mga kamay ko. Ngunit hindi mahanap ang tama. Habang malapit ng sumuko ang magkapatid, hindi sinasadyang pinagsama ni Sandeep ang 2 sheet ng papel. Well, ang pakiramdam na ito sa pagpindot ay eksaktong kapareho ng 1 banknote. Kaya pinaputi agad ni Sandeep ang lahat ng papel. Pagkatapos ay paghiwalayin ng harap at likod ng ibaba ng bill para i-print. Matapos niyang maingat na ipasok ang safety line. Pagkatapos ay ilapat ang pandikit sa likod. Idikit ang harap at likod na gilid ng 2 bill. Pagkatapos ay kuskusin ng 1 layer ng pintura. Ang pakiramdam ng pekeng pera ay biglang naging eksakto tulad ng totoong pera. Tapos pumunta ulit si Sandeep sa maliit na tindahan. Nagpapanik at nagbibigay ng pekeng pera sa may-ari. At hinawakan ng nakababatang kapatid ang kanyang palso. Balak kong tumakas anumang oras. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay agad na nilagyan ng boss ang 1 bote ng soft drink sa kamay ni Sandeep. Sandaling hindi makapaniwala ang dalawa. Hanggang sa naupo ako sa 3-wheeler ay tuwang-tuwa akong umindayog at sumayaw sa makina.
Pagkatapos ay unti-unting ipinapasok sa merkado ang pekeng pera nila. Nakita ng amo ng gangster ang isang pekeng note na ganito at agad na pinuntahan silang dalawa. Kinuha niya ang isang pekeng banknote na siya mismo ang gumawa at pinagsama ito sa dalawang totoong bill at binaligtad ang pagkakasunod-sunod. Tapos nagtulak ng 3 bills sa harap ng boss ng gangster. Kung malalaman mo kung alin ang peke, kitilin ko agad ang sarili kong buhay. Kung hindi mo mahanap, kailangan mong magdeposito para makabili ng 1,000,000 pekeng barya mula sa akin. Natakot ang boss ng gangster sa pagtitiwala ni Sandeep. Kinuha niya ang kwenta at inihambing ito ng mabuti. Wow! Ang pekeng pera na ito ay mas totoo kaysa totoong pera. Hindi napansin ang anumang pagkakaiba sa lahat. Nakita ni Sandeep kung gaano siya tumitingin kaya tumayo siya para tulungan siya. Bilang isang resulta, ito ay laban sa talahanayan ng pagmamasid sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko rin masabi sa sarili ko ang pagkakaiba. Alin ang totoo at alin ang peke. Nakita ng amo ng gangster na lubos na naniwala sa pamamaraan ni Sandeep. Gamitin agad ang rate na 250 totoong pera para ipagpalit sa pekeng pera na 500. Ngunit nag-order ng malaking halaga na 20 milyon. Hilingin din sa kanila na maghatid sa loob ng 2 linggo. Hindi inaasahan ng dalawang magkapatid na ang isang order ay kikita ng 10 milyon. Kaya sabik na agad pumayag. Ngunit mayroon lamang silang isang printer sa harap nila. Kahit na araw-araw hayaan ng mga makina na tumakbo sa loob